May nag-comment sa huling video natin. Sabi niya, Kuya Brady, gusto ko mag-start sa stocks pero zero knowledge talaga. Hindi ko alam paano bumili or magbenta. Kung ikaw to, Ka-Brady, para sa iyo ang video na to. Kasi today, pag-usapan natin kung paano pumili ng iyong first stock. Yung simple lang, walang komplikadong analysis at kayang-kaya mong simulan kahit busy ka. Aminin natin, kapag nakagawa ka na ng online broker account mo, doon na lumalabas ang pinaka-critical na tanong, anong stock ba ang bibilhin ko? Dito karaniwang nagkakamali ang mga beginners. Bakit? Una, nakikipagsabayan sa hype. Kung ano ang trending sa social media, doon tumataya. Pangalawa, sumusunod sa iba ng walang sariling research. At pangatlo, bumibili ng hindi man lang naiintindihan kung ano talaga yung negosyo. Nako, wag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Ganito rin ako dati. Nung nagsisimula ako, kung ano lang ang uso, binibili ko ng walang aral-aral. Ang ending, ayun, sunog ang pera na lugi. Kaya para hindi mo maranasan yung sakit sa bulsa na pinagdaanan ko, ito ang pinakasimpleng rule na pwede mong sundan habang nag-aaral ka pa lang. Invest in companies na naiintindihan mo at personal mong ginagamit. Simple lang, di ba? Gawin nating practical. Tanungin kita, Ka-Brady, kumakain ka ba sa Jollibee? Pumupunta ka ba o nagpapalamig sa SM? Gumagamit ka ba ng Globe, Smart, o Converge para sa internet mo? Kung oo ang sagot mo sa kahit alin dyan, ibig sabihin lang niyan, may demand ang negosyo nila. May mga customers na tulad mo, may pumapasok na kita araw-araw at buhay na buhay ang kumpanya. Start ka muna sa mga pamilyar na brand sa paligid mo. Huwag mo munang komplikahin ang buhay mo sa mga kumpanyang hindi mo man lang alam kung ano ang produkto. Para mas maging wais at smart ang pagpili mo, ito ang tatlong simpleng bagay na personal kong tinitingnan bago ko bitawan ang hard-earned money ko. 1. Established company. Dapat subok na ng panahon. Hindi yung bagong gawa lang na baka bukas makalawa ay biglang mawala. Yung dumaan na sa krisis pero nakatayo pa rin. 2. Strong brand. Kilala ng madla, may tiwala ang mga tao, and top of mind kapag kailangan ang produkto nila. 3. May future growth. May potential pa bang lumaki ang kumpanya in the long run? May mga bago ba silang plano or expansion sa susunod na 5 taon? Pero sandali lang, isang importanteng paalala muna, huwag kang bibili ng stock dahil lang mura siya. Huwag mong isipin na porket ang presyo ng isang stock ay piso lang o mas mababa pa, good deal na agad siya kumpara sa stock na nagkakahalaga ng 200 piso. Minsan, sa mundo ng investing, ang mga sobrang murang kumpanya o yung mga tinatawag na penny stocks ay may dalang napakataas na risk. Hindi mo alam, baka pabagsak na pala ang negosyo. Kaya tandaan, unahin ang quality kaysa sa presyo. Kung beginner ka at gusto mong maging swabe ang simula mo, ito ang solid core strategy na pwede mong gawin. Una, magsimula ka lang muna sa 1 hanggang 2 kumpanya. Focus ka lang muna doon. Pangalawa, mag-invest ka ng regular. Kahit pa unti-unti o maliit na halaga lang bawat sweldo, ang tawag dito ay peso cost averaging. At pangatlo, think long term. Isipin mo, kasosyo ka sa negosyo, hindi ka nakikipagkarera. Mga Ka-Brady, hindi mo kailangang maging perpekto agad sa simula. Ang pinakamahalagang hakbang ay ang makapagsimula ka. Ngayon, pag-usapan naman natin kung kailan mo dapat ibenta o i-let go ang stock na hawak mo. Bilang isang long-term investor, 3 lang naman ang simpleng dahilan kung kailan mo dapat ibenta ang stock mo. Una, kung may emergency. Siyempre, kung kailangan mo talaga ng cash para sa pamilya o kalusugan,
mas importante ang totoong buhay kaysa sa stock market. Kaya nga mahalaga na may hiwalay ka ring emergency fund, tropa. Pangalawa, kung nagbago na ang kumpanya, halimbawa, yung dati mong kinakainan na sikat na restaurant, biglang pumangit ang serbisyo, nawalan ng mga customer at nalulugi na taon-taon. Kung hindi ka natiwala sa negosyo, pwede mo na itong ibenta. Kung naabot mo na ang goal mo, kung ang plano mo talaga ay gamitin ang perang yan para pambili ng bahay paglipas ng 10 taon at nandyan na yung target amount mo, oras na para i-cash out at i-enjoy ang bunga ng iyong pag-i-invest. Huwag kang magpa-panic sell dahil lang nakita mong bumaba ang presyo ngayong araw. Tandaan, sa stocks, ang laro natin dito ay pang long term. Ngayon, dahil may mga nagtatanong kung paano ba talaga ang mismong proseso ng pagbili ng stocks, magbibigay ako ng isang mabilisang walkthrough. Napakadali lang nito. Step 1, mag-login ka sa gamit mong stockbroker platform. Personally, ang ginagamit ko ay BDO Securities and Dragonfly. Then, for this sample, we will be using the Dragonfly app. Same process din naman with other brokers. Mas gusto ko lang ito dahil mas madaling gamitin and yung user interface is very modern. Step 2, hanapin mo yung name ng company or you can use yung stock ticker or yung maikling code ng kumpanya. Halimbawa, kung Jollibee, isa-search mo ang JFC. Step 3, tingnan mo ang market price at ilagay mo kung ilang shares ang gusto mong bilihin base sa board lot or kung magkano ang budget mo. Step 4, i-click mo lang ang buy button. Step 5, i-review ang details at i-confirm ang iyong order. At ayun, you are now a stock investor of Jollibee. Simple lang, di ba? Ngayon, kung gusto ninyo ng isang buong detailed step-by-step screen tutorial kung paano mag-buy at sell gamit ang mismong platform, mag-comment lang kayo sa ibaba ng salitang buy. Kapag marami ang nag-comment, gagawa natin yan ng hiwalay at mas detalyadong video. Okay? So, as you can see, mga kabrady, hindi komplikado ang pumili ng iyong unang stock. Keep it simple and start with what you know. Kung beginner ka pa lang na gustong matuto, nandito ka sa tamang channel kasi dahan-dahan nating hihimayin ang pag-invest ng magkakasama step by step. Kaya naman, huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa nating practical investing content. Lalo na kung busy ka sa trabaho pero seryoso ka na mapalago ang iyong pera. Hanggang sa muli, this is your Investing Brady saying, keep investing in yourself. Kita-kits sa next video.